Pero nagsabi na po siya nung, yun nga po, siguro nag-uusap na po kayo noon, napanood nyo na, tapos nabasa ko po yung ano nyo kay Nanay Jack, kaya po sabi ko, baka may gusto ko kayong sabihin. Yun nga po, sinabi po sa akin na parang nababahala na po siya. Yung mga tao sa amin walang nakakaalam eh. Ako lang. Ako talaga nakakaalam na lahat kasi ako talaga kung anong decision sasabihin lang nila, tanong mo kay mama, tanong mo sa asawa ko, si Eva magdidesisyon yan. Ako po, kaya po sabi ko sa inyo, ako po yung kausapin nyo. Yung minisage ko po siya di ba't ka umalis? 19 pa lang Sabi niya, kasi simple din, madaling-madali, hinakot yung mga gamit Bakit po iba yung kwento nila sa interview? Yun lang po sa akin napakasakit po sa amin nun. Hindi po kami naging masama sa kanila. Tinuring namin silang pamilya. Oo nga po ayan po, magpapaliwanag po sa inyo si Nanay Nika. Morning po. Ito, katekam, kausap po natin ngayon yung may-ari po ng bahay. At yun nga na, maraming sama ng loob sa inyo. Sige po, ano po, Nay, pwedeng ano po, sabihin niyo po yung ano, yung parang gusto niyo sabihin, tapos para marinig po ni Nanay dito. Sige po. Unang-unang Mika, sa totoo lang, hindi ka namin tinuring na iba. Tinuring ka namin pamilya, alam mo sa sarili mo yan. Yung sinasabi mo pagbukas ng bahay mo, may gamit kami sa kabilang kwarto, alam mo yan. Dahil nung binuksan yun, Mika, yung ibang gamit ko, binigay ko sa'yo. Punda ng unan, damit, lahat ng mga damit ng mga anak ko. Kumot, binigyan kita, banig, binigyan kita. Yung sinasabi mong pagbukas ng bahay mo. Pangalawa, Mika, yung sa 1,000, sinasabi mong dagdag. Kinausap kita, ang sabi ko sa'yo, Mika, huwag lang samaan ng loob. Kung gusto mo, magbigay ka man lang sa 1,000. Pero ang sagot mo sa akin, oo te, kahit pa unti-unti, magbibigay ako. Sige ka ako. Ang ganda ka ako ng usapan natin. Hindi ko alam na gaganyanin mo kami. Ultimo nga ang gamit mo, binibigyan kita, di ba? Lahat ng gamit mo, binibigay ko sa'yo, Nika. Pero hindi ko alam na gaganyanin mo kami. Tsaka nandun po ako nung binigyan niyo po siya ng gamit, dumating po ako noon, mga ilang araw. Totoo po yun. Lahat po bigay ko sa kanya. Banig, kumot, lahat kurtina. Lahat po ng kurtina mo nasa kanya. Pinapili ko pa siya. Kunin mo na. Gusto mo ba? Kunin mo. Ultimo po, pag wala na po siyang stock, grocery, meron ako. Mika, kumuha ka. Wala kang kape? Kumuha ka ng kape. Eto, may asukal, may gatas, kumuha ka. Tanong niyo po sa kanya, kahit po bigas, Eva, pwedeng makabiling bigas. Hindi, eto na. Sa'yo na yung bigas. Sa'yo na yung pera. Ate. Yun lang sana. Ate. Tapos lang mo yung sinasabi mo sa akin, na sinasabi mo na, bumisita. Nika, nagpabisita ka. Pamangkin ng asawa mo. Pumunta yan. Maghapon umiinom. Nung gabi nagwawala. Hinabol niyo pa sa kalsada. Tama ba yun? Yung anak ng asawa mo, tumira dyan. Kulang 1 linggo, kulang 2 linggo. Bisita ba tawag doon? Hindi mo pinaabiso sa amin. Kung may respeto ka, sana sinabi mo sa akin. Lagi akong online. Pag may kailangan ka, sinasabi mo sa akin, binibigyan kita. Nagpadala ko ng package, Nika. Sabi ko, Nika, tinawagan kita. Pumunta ka sa bahay, may sabon doon, ibibigay sa'yo ni Jenjen. Di ba, Nika, kabidyo call pa kita. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, aalis kayo. Kasi ang sabi mo, sinisingil kita ng 1,000. Nika, walang ganun. February kita minisage. Huwag ganyan, Nika. Sabihin mo yung totoo. Tapos hindi ko alam. Ang katitirahin mo sa bahay ko na gusto mo maghati kayo sa upa. Dating asawa mo. Yun ba naman tama? Kaya nga hindi kami pumayag Ang sabi namin sa'yo, antayin muna natin si Tekram na dumating. Siya yung mag-decision kasi siya yung nagpatira sa inyo dyan. Siya yung dapat magpaalis sa inyo dyan kasi siya yung nagbabayad. Ang gusto nyo mag-decision kami patirahin namin sa bahay ko, yung dati mong asawa at pamilya niya. Yung ba naman tama kung matino pag-iisip mo, Nika? Alam mo, ex mo yun. Ang asawa mo,
asawa mo, binubugbog ka, ikaw pa nagkukwento sa amin. Tapos ganyan gagawin mo sa amin, kami yung gagawin mong masama. Grabe, bakit ganun? Hindi ko matanggap, Mika, kasi hindi ka namin tinuring na iba. Nung nag-PM po nga kayo sa amin, nabasa po ni Nanay Jack, nasabi ko nga po sa kanila yon. Tapos dun po, nagsabi na po siya ng mga yung hindi po niya nakwento. Kaya sabi ko, pupunta po tayo dito. Dapat po nung nung isang araw pa po, ate. Kaso ang problema po, 2 piras po ng piyesta, tsaka kahapon piyesta naman po, hindi na po talaga kami makalabas. Ayoko po talagang mag-comment, ayoko. Kaya lang maling-mali, binabash kami ng tao nang dahil sa maling kwento mo. Dapat hindi ka sinabi mo na lang na Sir Tikram, kaya po hindi na kami titira doon kasi hindi namin alam na hindi na kayo babalik kaya umalis kami. Sana hindi mo na lang sinabi yung ganung issue na dahil sa hindi kayo nagkaroon ng 1,000, hindi. Sir, sa totoo lang, Sir Tikram, ang kuryente namin 600. Naging 1,400. Okay lang po yun, walang problema. Wala kami problema, hindi kami umangal sa kanya. Dito lang ako umangal. Kasi nga, nagpapatira na po siya ng ibang tao. Gumagamit naman po ng ilaw, ng tubig. Hindi po sila gumagamit ng poso. May poso po kami, ayan po, ang lapit-lapit. Kami gumagamit hindi. Araw-araw, naglalabas sila. Ayun po, ang tao sa bahay namin, sir. Kaya lang nandiyan yung panganay kong anak. Nagtatrabaho yan. Hindi yan umuwi sa amin ngayon lang kasi pinauwi ko siya talaga. Kahapon nga ho sana. Yung ba naman tama? Porkit po ba libre yung ilaw, libre yung tubig, kailangan mo kami abusuhin? Saan ka po? Alam mo niyo po, yung sa kabilang bahay, 3,000 po upa dyan. Hindi kasama ilaw, hindi kasama tubig. Yung nasa harapan niyo po, magkano yung upa dyan? 4,000 po. Dahil ako, alam ko kasi tumutulong kayo, followers niyo nga po ako, kaya pinalibre ko sa kanya yung ilaw tubig eh. Hindi nga kami nagalit eh. Hindi nga po kami nagalit sa kanya na magpapapunta siya ng mga ibang tao na kung sino-sino. Walang abiso sa amin, hindi po kami nagalit. Naintindihan namin yun. Ang inasabi ko lang sa kanya, humingi kami ng konti ng Mika, pwede pang magdagdag ka. Maayos naman po yung sinabi ko, nabasa niyo naman po. Wala naman po akong galit. Opo. Pasensya na po Hindi ko po kayo. siya pinilit. Pasensya na po kayo, ate, sa Pero nagsabi na po siya nung, yun nga po, siguro nag-uusap na po kayo noon, napanood nyo na, tapos nabasa ko po yung nyo kay Nanay Jack, kaya po sabi ko, baka may gusto ko kayong sabihin. Yun nga po, sinabi po sa akin na Kasi parang sa nababahala totoo lang, na po siya. Yung mga tao sa amin, walang nakakaalam eh. Ako lang. Ako talaga nakakaalam na lahat. Kasi ako talaga eh, kung anong decision, sasabihin lang nila, tanong mo kay mama, tanong mo sa asawa ko, si Eva magdidesisyon yan. Ako po, kaya po sabi ko sa inyo, ako po yung kausapin nyo. Yung minisage ko po siya, di ba't ka umalis? 19 pa lang Sabi niya, kasi si Pedring, madaling-madali, hinakot yung mga gamit eh. Bakit po iba yung kwento nila sa interview? Yun lang po sa akin eh, napakasakit po sa amin nun. Hindi po kami naging masama sa kanila. Tinuring namin silang pamilya. Oo nga po eh. Ayan po, magpapaliwanag po sa inyo si Nanay Nika. Ate Eva, pasensya ka na po sa mga Alam mo nasabi yan, ko. Mika, hindi kita tinuring na iba. Pero- Alam mo sa sarili mo yan. Alam ko naman po yun, kaya lang, yung natakot nga lang kami, baka nga di na kami balikan ni Tekram. Kaya nagkuanuan kami ng mag-asawa na na yung gamit. Mika, pwede mo namang sabihin yun, natakot ka. Hindi naman kita pinapaalis. Ang sabi ko sa'yo, Hindi, hintayin kasi- mo mag-march. Wala pa naman yung due date mo eh. Diba? Sana man lang tinapos mo yung march. Tinapos mo yung march, saka kayo umalis. Umalis na sila, Mika. Hindi na siguro bumalik. Kasi sinabihan kayo eh, na march, babalik sila. Hindi ganun, Mika. Kinausap kita, Mika, alam mo yan, magkausap tayong dalawa. Sabi mo, pupunta si Tekram. Saan ba ako pupunta sa bahay mo? Ba, hindi ka sabi yung pala sa kalsada? Wala ka rin sinabi sa akin, Mika. Sabi ko, Di ba, hindi ko maano yung ano sinabi sa'yo. ko nga sa'yo sa San Ilfonso, sa may tinutulugan nga namin. Yun ang sabi ko sa inyo na eh. Sa kanila, sa totoo lang, yung load na sinasabi mong benete, or kung magkano man, maliit na bagay, Nika, malaking bagay, dapat pinagpapasalamat mo yun. Hindi yung sasabihin mo pa sa akin, ano gusto mo, bayaran kita?
Hindi Nika, kahit kailan, lagi kang humihingi sa akin ng tulong, hindi ko pinababayaran sa'yo. Alam mo kung ba't mo na isumbat yun? Sa sobrang sakit ng sinasabi mo sa amin. Na dapat hindi ko isumbat eh. Sa totoo lang Nika, hindi ko dapat isumbat sa'yo pero sobra ka. Sobrang kasi nung mali yung pinagsasabi mo. Hindi kami naging masama sa'yo, alam mo yan. Ultimo bigas Nika eh, alam mo yan eh. Nandiyan pa ako sa Pilipinas eh. Ilang buwan ako nag-stay, nagsama tayo eh, di ba? Kung anong meron sa amin, bigay ako ng bigay sa'yo. Nadalan pa kita eh, okay tayo. Minsan umiinom pa tayo, di ba? Umalis ako, magiinom pa tayo. Di ba? Sana man lang sinabi mo na, kaya kami umalis po, ganito. Hindi namin alam. Sana hindi mo na sinabi na, pinapasok yung bahay, ganito, may ganyan. Sinisingil kita ng, kung kinabukasan, sinisingil na kita, Nika. Siningil kita, February pa. Hindi kita siningil. Hindi kita siningil ng sapilitan, hindi. Sabi ko, baka pwedeng magdagdag, Mika, wala tayong samaan ng loob. Ang sumagot ka. Sabi mo, te, okay. Kasi ano lang ngayon, gipit. Pag nakaluwag-luwag, te, sige ka ako. Walang sapilitan, Mika. Magbigay ka din, hindi, salamat. Walang problema sa akin. Pero yung sasabihin mo na, nung araw na yung sinisingil kita, kaya ka umalis. Napakasakit sa akin, Mika. Sobra. Siguro, Sabi ko nga sa'yo, di ba? Magsabi ka ng totoo. Kung ayaw niya kung gusto niyo bitawan kayo, sabihin niyo sa tao kung ayaw niya na. Kasi sa totoo lang, Mika, ikaw ang magdadala niyan. Hindi naman habang buhay itatago mo yan eh. Saka malalaman yan. Yung katotohanan, malalaman yan. Kahit anong tago mo yan, malalaman yan. Kasi yung tinatago mong baho, sisingaw yan eh. Mabubulok yan. Mangangamoy yan, Mika. sige Nay, gusto ko pong marinig yung side nyo naman about dun sa... Para alam din naman po ng mga manonood at saka si Ate Nika about todo sa yung asawa niyo po dati. Sa kinakasama po ko noon, yung tatay po niya. Bakit naging plano po nyo na magsama Ano po kayo po? dyan? Linawin niyo po yun. Kasi po, ganito po yun. Nagtanong sa akin yung stepmother niya, maganda pala yung tinitirahan nyo. Tapos nagtanong siya, sino ba nagbabayad nito? Yung bago pong kinakasama ng asawa nyo. Yun yung nagtanong po yung sa inyo. stepmother niya. Ngayon, sabi niya, maganda naman pala dito sa pwesto po eh. Sabi niya, oo nga ako, maganda nga, kaya nga lang nangangamba kami kung baka hindi na kami balikan ng vlogger. Sabi kong ganon. Ngayon, nag-ano siya sa akin na, gusto mo kung ako na lang magpatuloy. Sabi niya, siya na lang magtuloy ng bayad. Ngayon, sabi ko, nung una, hindi kasi tayo pwedeng magsama. Ngayon, naawa lang po kasi yung stepmother nito sa mga anak ko na titira sa kalsada. Kaya po nung March 10, may sahod siyang makukuha. Sabi niya, siya muna kaya, Pinagpaalam. Parang lang, hindi nyo nasabi sa kanila. Yun yung... hindi po, chinat ko si mama. Sabi ko kasi doon sa stepmother niya, natatawagan ko si Ate Eva. Kahit nung chinat ko muna siya, tapos tinawagan si Ate Eva. Tapos nakausap niya yung stepmother niya. Pumayag nga. Hindi nga pumayag. Ano pong nangyari na? After nun, para lang. Tapos po, nung kinaumagahan, Pwede mong sagutin ko? Po, sige po. Alam niyo po, ganito yan. Hindi niya po sinabi sa akin na asawa niya pala dati. Tinawagan ko yung asawa ko. Sabi ko, hoy kako, may papatirahin si Mika eh. Kaya nang kako, sabi ko, may conversation po kami gano'n. Antayin niyo yung decision ng vlogger. Ngayon kung sasabihin niyo sa vlogger na bitawan na kayo at kayo lang kaya niyo na sa sarili niyong mangupahan, papayag kami. Tapos po ganito nangyari. Sabi nung asawa ko, hoy, Mika, kilala mo ba kung sino yung titira? Sabi ka ako kasamahan nila ng mamasura. Sabi niya, bakit ka ako? Pumunta dito yung lalaki. Alam mo ba, alam ko sino? Asa na si Mika? Sabi nung asawa ko, bakit kasi yung sa bahay eh. Sabi nung asawa ko, bakit kami may-ari ng bahay? Kasi po may pag-uusapan kami. Ganyan po ang dati ng asawa ko. Kaya ito yung asawa ko, alam mo ba kung sino titira? Dati asawa ni Mika, Dati asawa ni Mika, magsasama sila. Doon po ako nagulat. Doon po nag-decision, huwag mong patitirahin yan dyan, gulo yan. Binuruin, dati niyang asawa, patitirahin nila sa bahay natin, dalawang pamilya sila. Kaya pumilisip ko siya, ayaw pumayag, kinausap niya yung asawa. Si Raul, sir na, dati mong pag-asawa, magkasama kayo sa isang meron niya papayag ng ganyan. Hindi niya po nalaman ko po sa asawa ko kung sino yung titi.
Dapat po sinabi niyo na po nung una na dati ko pong asawa. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko nga po nasabi. Mm. Oo, di po ba? Kasi ano po yun, hindi ko talaga magandang tingnan. Oo nga po. Sa akin nga po talaga ayoko. Sa akin nga po talaga ayoko. Kaya nga lang po yung stepmother niya, naawa nga lang po sa mga anak ko. Kaya po, sabi niya, ako muna magbabayad, pero dito kayo. Sabi niya, naawa lang naman po yung stepmother niya. Hindi nga po. Napaka ano mo, Mika? Napaka yung ano mo, ewan. Hindi ko Rason po niya. Parang ibig sabihin ni ate na mababaw po yung rason para kasi mahirap nga naman po na magsama ko kayo. Oo, anong rason mo para sabihin mo yan? Sa problema po kasi yun sa ano. Seloso pa po yung asawa niya rin, tapos dati mong asawa, magsasama kayo sa iisang bahay. Ano? Ate, Sabihin niyo lang yung katotohanan, yun lang naman eh. ate, sorry po sa mga nangyari. Ako na po yung Opo, bakit kaya lang talaga masakit? Di ba, baka may gusto ko kayong sabihin pa kay Ate Eva. Yun nga lang, nangingi ako ng pasyensya sa mga nagawa ko. Si Tatay. Sinasabi ko lang sa'yo, maliit na bagay, malaking bagay na maitulong sa'yo, lagi mong ipagpasalamat yun. Yun lang. Alam ko naman yan, Ate Eva. Kaya nga, pasensya sa mga nasabi ko. Tinuring kitang kapatid. Tinuring kitang kapatid, Mika. Alam mo yun. Kung kami papalalaban niyang masama eh. Bait pa nga si mama eh. Ako yan. Pasensya na po. Kaya ako sumasagot sa mga comment eh. Kasi nababasa kami. Sobrang sakit sa akin. Followers ko, followers niyo ko. Pinapanood ko lang yan dati. Hindi na ako nag-comment. Hindi ko alam na malalagay din pala ako sa ganyan eh. Ate, Po. I'm very sorry po ulit sa kung ano man po yung... Opo, wala naman po sana problema eh. Yun nga talaga yung gusto ko, yung makuha yung side namin. Kasi sobrang, hindi ko po ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Kasi sobrang bash kami. Na ultimo. Wala po yung signal. Hello po. Ayan, saan po ba yung signal? Dito. Baka nandito siya. Yun po talaga yung gusto ko, makuha yung side ko. Po. Kasi ako po talaga nakakaalam niyan eh. Dahil ako po yung kinakausap niya eh. Kung parang may problema na pala sa akin, Mika, sana noon palang kinausap mo na ako. Pero hindi, kasi maganda yung samahan natin eh. Dumating ka din sa amin eh. Sorry po talaga nagdulot po ng sa inyo ng pagkabalisa po sa inyo. Sorry po. Oo, sa totoo lang po. In-upload niyo po yun ha. Kausap ko po siya nung gabi na yun. Pupunta na si Tekram alas 9 daw. O sige, sabihin mo na lang yung totoo. Ganito, ganyan. Ngayon, kung natatakot kayo na hindi siya bumalik, di sabihin mo ako sa vlogger, sabihin mo na, sir, baka pwedeng kung isang taon yung kami patitirahin, o iniibigay niyo para hindi po kami natatakot kung babalik pa po ba kayo o hindi. Kasi po yun ang kinakatakot na. Sinasabihan ko po siya ng ganyan. Ngayon, kung hindi niyo naman kaya na, di sabihin mo yung diretso. Sabihin mo lang sa kanya. Hindi. Pagdating po pala ron, i-interviewin niyo, tapos iba-iba yung sasabihin. Puro kasi nungalingan. Na sinisingil ko siya ng pilit sa 1,000. Wala pong katotohanan yun. Nung araw na yun, sinisingil ko siya. Hindi po. February 8 ko siya sinabihan. I-message ko po siya ng maayos. Nakita niyo naman po kung ano yung message ko saka yung message niya. Maganda po yung usapan namin. Walang sapilitan. Kung magbigay siya, salamat. Kung hindi siya magbigay, salamat. Po. Ikaw lang na nagpunta sa sabi ko. Wala po ako sinabi, hindi, kailangan magbigay ka ngayon. Hindi, wala pong ganun. Hating gabi, may message niya ako, kailangan ko ng load kasi ganito yung anak ko, ganito, nilalagnat. Yan ang sabi niya po sa akin. Yung pala, may problema doon sa asawa niya. Pinaloadan ko siya, tinawagan ko yung kaibigan ko. Kanya din po yung kaibigan ko, may Nika. Sabi ko, message, ano nga ako si Nika kasi may kailangan eh. Sabi ko, friend, papadala ko na lang ako sa iyo yung bayad. Ako pa po nagbayad, no? Para lang sa kanya, kasi gusto ko tulungan siya. Kasi hindi ko nga siya tinuring na iba eh. Kaya ako po na isusumbat yun kasi Mika, nung nag-emergency ka, yun ba dapat ipagpasalamat? Tingnan mo walang tumulong sa'yo dyan. Ako pang tumulong sa'yo na nasa ibang bansa. Ultimo load mo. Ako pa hihiyan mo. Tapos sasabihin mo sa akin, gusto mo bayaran ko? Hindi ko sinisip yung presyo eh. Kaya ako lang masabing 60 kasi ang sabi mo sa akin halagang 20.
Mika, maliit o malaking bagay, dapat pinagpapasalamat mo. Dahil kung hindi, sa 20 na yun o sa 60 na yun, hindi mo natawagan yung asawa mo. Mm. Yun lang po yung sa akin. Yung katotohanan lang. Na hindi kami palasubas sa pera, hindi kami mukhang pera, hindi ganun, Mika. Walang ganun. Saan ka nakakita, Mika? Kapitbahay mo, ang upa niya 3,000, hindi kasama ilaw. Yung kabila, 4,000. Wala silang wifi. Pero ikaw, Mika, unlimited wifi ka. May wifi pa ho pala kayo? Opo! Unlimited wifi po yan. Meron nga po kaso may wifi pa ho palang... May wifi po dito, nakakulit sila sa amin. Oo, nakakunik sila, sir. Kinunik ko sila. Unlimited pala kayo sa wifi. Diyos ko, napakasakit po niyan. Hindi naman po ako nagano sa wifi. Sila lang po nagano sa Oo, wifi. yun nga dapat ipagpasalamat mo eh. Hindi mo hiningi pero binigay ko, Mika. Hindi nyo hiningi pero binigay. Maganda Oo, sa ganun po ako sa kanya. Una pa lang po kasi na ano ko na si mama mo eh. Yung nung bumalik ako, dahil nga wala ako Ako po yung talagang nagpapayos sa inyo. yung nabigyan niya ng mga unan, kumot. Sabi ko, napaka-bless naman namin na merong nakakuha naming bahay, may mga Diyos ko, sir, pati gamit, sir. Pati gamit, sir. May mga plato, baso pa akong binili sa kanya. Lalagyan ng mga condiments, mga kung ano-ano. Saan kayo nakakita, sir? Nagkukuupa ka. Unlimited tubig, unlimited kuryente. Tapos unlimited wifi. Saan ka nakakita na may libreng wifi? Kasi nga, sir, hindi ko sila tinuring na iba. Hindi ko sila, galing ako sa hirap, sir. Sa totoo lang. Galing kami sa hirap. nga po. Sa Manila, squatter po ako. Squatter po kami, sir. Ramdam ko po siya. Pero ako hindi ako naramdaman. Hindi niya naramdaman na ng tulong. Oh. Galing mo pala kayong Tondo, ate? Taga-Tondo po ako. Squatter area po kami sa Tondo, sa Tuwason. Kaya pala alam niyo yung hirap talaga ng na Nag-asawa lang po ako kaya ako napunta ng Bulacan. Nag-abroad po ako. Pasensya na po kayo ulit sa mga nangyari po. Wala naman po problema. Gusto ko lang talaga makuha yung side ko. Kasi totoo lang, sir, nakita niyo naman, di ba? Hindi namin sila tinuring na iba. Grabe, Mika. Yun lang po, sir. Yun lang. Yung malinis lang po yung pangalan namin. Wala pong problema sa akin. Yun lang, Mika. Diyos ko, Mika, magsabi ka lang ng totoo. Doon lang tayo sa katotohanan. Okay. Nay, may gusto pa ho ba kayong sabihin katotohanan? Okay na po. Okay na po yun. May gusto pa ho ba kayong sabihin kay ate? Ano lang, nangingi lang pasensya sa nagawa ko. Yun lang. Mika, alwan lang kita. Mika, maliit o malaking bagay dapat ipagpasalamat mo. Yun lang. Magsabi ka ng totoo. Sabi niyo nga po, walang baho na hindi po sisingaw. Opo, kasi mabubulok po yan eh. Kahit anong tago mo yan, mabubulok yan at sisingaw yan. Sorry po ulit, ate, sa nangyari. Opo, sir, naiintindihan ko naman po yun eh. Talagang gusto ko lang makuha yung side ko. Yun lang po. Dahil alam ko talaga hindi ko sila tinuring na iba, pamilya. Mag-ingat po kayo dyan lagi, ate. Opo, opo. Sige po, sir. Thank you po. God bless po, God bless. Opo, thank you po. God bless din po. Salamat po. Ingat po. Opo. Opo.